Ipagpapalit mo ba ang matagal mo ng kasama para sa isang panandaliang ligaya? Ipagpapalit mo ba ang matagal na pero boring na relasyon sa isang panibago at nakaka-excite na adventure? Eto na naman tayo sa pagpapalit-palit ng mga ganyan, pero this is not your ordinary story. Oo, parang first time ko yata na ganito katindi ang mga pangyayari para sa storyang itatampok ko sa inyo for today's video. Kaya sit back and relax. Eto na po ang ating kwento dito lamang sa inyong paboritong Dear Mama Mia. Walang taong perpekto sa mundo. Lahat ay nagkakamali. Lahat ay may mga nagagawang kasalanan. Hindi lang sa ibang tao, kundi maging sa kanilang sarili. Pero paano kung ang isang pagkakamaling nagawa mo ay pwedeng ikapahamak ng buhay mo? Dear Mama Mia, magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jamila or Jam for short. Lumaki po ako sa isang simple at payak na pamumuhay. Nakatira kami sa isang maliit na barangay sa isang malaking syudad dito sa NCR, Mama Mia. Hindi kami mayaman, hindi sosyal, at wala ring espesyal tungkol sa kabataan o pagkatao ko. Pero isa lang ang maipagmamalaki ko, Mama Mia. Buo at masaya ang pamilya namin sa kabila ng pagiging simple ng aming buhay. At yes, Mama Mia, kabilang na sa kasiyahan ko ay ang pagkakaroon ko ng isang sobrang mabait, sobrang madiskarte, at may pangarap na lalaki bilang aking boyfriend. Siya po si Joel, Mama Mia. Tall, dark, and handsome. Yan po ang maide-describe ko sa kanya kung pisikal na anyo ang ating pag-uusapan. Mabait din siya, matinik sa diskarte sa buhay. May pangarap hindi lang para sa kanyang sarili, kundi lalong-lalo na para sa aming dalawa. Isa lang ang siguro masasabi kong pagkukulang ni Joel. Yun ay magkatulad kami ng estado sa buhay. O baka nga mas sobra pa dahil mas mahirap pa ang pamilya nila kesa sa amin. Pero Mama Mia, napakabait niya, napakamaalaga. Siya yung tipo na nagpupunas pa ng pawis galing trabaho pero hahagkan agad ako sa noo. Yung tipong hihintayin ka kahit gaano ka pa katagal sa shift mo. Yung tipong iiwas sa lahat ng tukso kahit minsan obvious na inaakit na siya ng iba niyang mga katrabaho. Oo, Mama Mia, lalaking may paninindigan din si Joel. Pero ako, sa aming dalawa, ako yung naging mahina. Oo, aminado ako, Mama Mia. Ako ang sumira sa kung anumang magandang samahan na meron sa aming dalawa. Nagsimula po ang lahat dahil sa mga bago kong kaibigan. Nung lumipat ako ng trabaho sa isang BPO company, doon ko po nakilala ang mga kaibigan kong sina Trish at Leia. Mga babaeng galing sa mga broken past, galing sa mga masasalimuot na relasyon. Mahilig silang uminom, Mama Mia.
party girls, ika nga. At halos every payday ay nasa bar sila para e-enjoy ang pagiging dalaga. Hindi naman po sila masama as a person. Pero siguro napunta lang sila sa maling lifestyle. Lalong-lalo na, mali sila para sa isang katulad kong may stable at may tahimik na relasyon. Isang araw habang nagkakasabay kaming tatlo sa aming lunch break, ay kinausap nila ako. Girl, alam mo ba ang bata-bata mo pa para maging tita vibes na? Labas ka naman minsan, di yung parang manang na manang ka na dyan. Sabi ni Trish sabay mahinang kumurot sa braso ko. Oo nga, teka nga girl, Jam, nasubukan mo bang mag-enjoy? Hindi mo ba namimiss yung saya? Yung ingay? Nasubukan mo bang uminom ng alak? O nasubukan mo man lang bang magkaroon ng freedom? Dagdag naman ni Leia habang nag-aayos ng kaniyang makeup. Napangiti ako sa mga sinabi nila, Mama Mia. Kasi nakakainis mang aminin, pero totoo po ang mga tinuran nila. Siguro dahil lumaki ako sa hirap, lumaki ako sa simpleng buhay, kaya hindi ko po naranasan ang mag-bar o pumunta sa mga ganong klaseng lugar kasama ang aking mga kaibigan. Yung freedom na sinasabi nila, yung kaya mong gawin ng kahit na ano, never ko pa po yung naranasan, Mama Mia. Sabi nila sa akin, may pera naman na daw ako. Hindi naman daw siguro masama kung mag-enjoy din ako sa perang pinaghirapan ko. Ang totoo, Mama Mia, gusto ko rin namang masubukan. Gusto ko rin namang ma-experience kung anong pakiramdam nga ng ganong uri ng buhay. Dati-dati nang judge lang ako sa mga babaeng nagbabar eh. Iniisip ko, hindi naman gawain yun ng mga matitinong babae. Pero habang tumatagal, habang nakikita ko kung gaano kasaya ang buhay ni Trish at Leia, ay naisip kong, baka nga I'm missing something with my life. Nababagot na rin ako sa routinary ng buhay ko. Trabaho, uwi, makikipagkita kay Joel, matutulog, repeat. Ganun lang ang buhay ko. Pero loyal ako, Mama Mia. Curious nga lang sa ibang klasing mundong hindi ko pa napupuntahan. Gusto ko ng ibang kulay. Gusto kong magkaroon ng ibang experience na maikukuwento ko balang araw sa mga anak at mga apo ko. Ang hindi ko alam, ang kagustuhan ko palang maka-experience ng ibang mga bagay. Yun pala ang magiging simula na magkaroon ng mga maliliit na bitak sa relasyon naming dalawa ng boyfriend ko. Isang payday Friday, Mama Mia. Hindi talaga pumayag sina Trish at Leia na hindi nila ako maisama. You can say na sa pilitan nila akong hinila sa bar na malapit lamang sa aming pinagtatrabahuan. Hindi ko sinabi kay Joel dahil alam kong mag-aalala siya. Hindi naman sa pinagbabawalan niya ako, Mama Mia. Kaya lang, for sure, bukod sa mag-aalala, makakaisip din ng kung ano-ano si Joel dahil hindi naman gano'n ang pagkakakilala niya sa akin. At ayoko rin namang mag-explain ng pagkahaba-haba, kaya mabuti pang wala siyang malalaman para wala na akong kailangan pang ipaliwanag. Nagpahila at nagpatianod na rin ako noon sa pang-eengganyo ng mga kaibigan ko. Pagpasok ko sa loob, pakiramdam ko, Mama Mia, ay nasa ibang mundo at nasa ibang planeta ako.
Ang ilaw ay pulang-pula. Ang musika ay napakalakas na bumibingi sa aking tenga, pero sumasabay naman ang ritmo ng tibok ng aking puso. Magkahalo-halo ang amoy sa paligid. Amoy alak, perfume, at pawis. Halo-halo na. Pagpasok namin ay may mga lalaking nakatingin sa amin. Sino ba naman ang hindi? Ang sexy ng suot ng mga kasama ko. Napapikit ako sandali, Mama Mia. Iniisip kung tama ba itong ginagawa ko. Pero may kakaibang kiliti akong naramdaman. Para bang may malaking parte ng sarili ko na matagal ko nang ikinukulong. At ngayon ay bigla siyang nakawala. Sabi ko, ngayon lang to. Kaya dapat i-enjoy ko na, hindi ba? Kaya sayaw ako ng sayaw para talaga akong nakawala sa aking hawla. Habang sumasayaw kami, may mga lalaking lumalapit. Pero hindi ko sila pinapansin. Loyal pa rin naman ako kasi nga, gusto ko lang namang i-experience ang mundong ito at wala naman akong balak na lokohin ang boyfriend ko. Hindi ko kayang pagtaksilan si Joel. Pero Mama Mia, may isang lalaki sa dulo ng bar na nakatingin sa akin at nakaagaw din ng aking pansin. Mestizo siya, matangkad, malinis ang itsura, at hindi Pinoy. Yes po, foreigner siya, Mama Mia. Blonde ang kanyang buhok at kahit medyo malayo ako sa kanya, nakikita kong asul ang kulay ng kanyang mga mata. Para po siyang yung nasa advertisement ng pabango. Ganun kagwapo. Makapaglaglag pa nga at panty. Napansin ko rin siya. Kahit ilang beses ko siyang sinubukang iwasan. Pero ganun nga yata kapag foreigner, Mama Mia, hindi nahihiya at walang tinatagong hiya sa katawan. Hindi siya tumigil sa kakatingin at kakatitig sa akin kahit pinapakita ko sa kaniyang umiiwas ako. Siguro nasa 30 minuto siyang nakatitig at nakamasid nang dahan-dahan na siyang lumapit sa akin. At nang makalapit na nga siya ng tuluyan, ay naamoy ko kaagad ang mamahalin niyang pabango. Hindi yung mga pabango na nasa mall na mga mumurahin na mabango lang sa umpisa, pero kapag nahalo na sa pawis mo ang asim-asim na. Eto yung mabangong banayad at hindi masakit sa ilong. Hi, bati niya sa akin ng may accent. Hello. Sagot kong nakangiti kahit medyo nahihiya ako. Can you tell me your name? Tanong niya at nilapit pa talaga ang bibig niya sa tenga ko dahil malakas pa rin ang tugtog ng musika sa panahon na yon. I'm Jamila. You can call me Jam for short. Sagot ko. Ngumiti siya, Mama Mia. At ang ngiting iyon ay ang bagay na nagsimula ng lahat. Isang bagay na hindi ko na dapat pa inumpisahan lalo't hindi ko naman mapapanindigan. Hindi ko agad nalaman ang pangalan niya. Hindi ko alam kung bakit pero parang misteryoso siya nung gabing yun. Hindi naman niya ako pinilit na uminom. Hindi niya rin ako hinawakan ng bastos. Pero ramdam ko ang presensya niya na laging nasa likod ko. Parang mainit na hininga na laging nakadikit sa aking batok. Hindi ko alam kung ako lang ba, pero Mama Mia, parang gustong gusto ko na sa akin lang nakatuon ang atensyon niya. Pag-uwi ko ng bahay, syempre, hindi ko binanggit sa kahit na sino man ang tungkol sa gabing iyon. Lalong-lalo na syempre sa boyfriend kong si Joel.
Ayokong mag-away kaming dalawa. Ayokong maputol ang excitement na nararamdaman ko. At ayokong malaman niya na may lalaking tumitingin sa akin ng ganon. Pero ewan ko ba, sabi ko isang beses lang, di ba? Kaya lang pagkatapos ng gabing yon ay nag-iba ang mindset ko. Nagiging excited ako pag may mga gala na kami ni na Trish. Hindi ko na inaamin, pero ang totoo, gusto kong makita ulit yung foreigner na yon. At nakita ko nga siya ulit, Mama Mia. At ulit pa, hanggang sa naulit pa talaga. Hanggang sa nakilala ko na siya ng buo. Siya si Lucas. 33 years old nung time na yon at German siya. Nagtatrabaho siya sa isang tech company sa isa rin sa mga syudad na malapit lang din sa kung saan kami nagtatrabaho. At doon, Mama Mia, sa mulit-muli naming pagkikita ni Lucas, ay unti-unti akong nahuhulog sa mga maling desisyon. Si Joel, wala siyang kaalam-alam. Mas lalo siyang naging sweet habang ako naman ay tila lalong lumalayo sa kanya dahil hindi na ako nakakaramdam ng excitement tuwing nagkikita kaming dalawa. Babe, bakit parang hindi ka naman yata excited na makita ako? Tanong niya isang gabi habang sabay kaming kumakain pero ako ay nakatuon lamang sa cellphone ko. Napatingin ako sa kanya. Ngayon ko lang napansin, Mama Mia. Hindi pala ganun kagwapo si Joel. Simpleng lalaki lang pala siya kung tutuusin. Kung ikukumpara ko sa mga lalaking nakikita at nakikilala ko sa bar. Gwapo lang pala siya noon kasi nga ang pinagkukumparahan ko sa kanya iyong mga kapitbahay ko lang naman din sa squatter. Tsaka ko napansin na simpleng lalaki lang pala talaga si Joel. Pawisin, galing trabaho. Nakasando lang kapag nagsi-street foods kami. Amoy mantika at alikabok ang katawan niya. At sa isip ko, hindi ko alam kung bakit, pero naikumpara ko siya kay Lucas. At dun ko naramdaman na unfair pala ako sa sarili ko. Kasi meron palang mas na pwede kong makuha, pero nagsettle ako kay Joel. Ayokong husgahan si Joel dahil sa pagsama-sama ko sa mga maling tao o sa ibang tao. Wala lang. Pagod lang ako, babe. Bulong ko ng walang kagana-gana. Pero hindi lang naman pagod ang naramdaman ko, kundi kawalang gana dahil naghahanap na ako ng ibang kilig. At ang kilig na yon ay hindi ko akalaing makukuha ko pala kay Lucas. Isang gabi sa bar, lasing ako noon, Mama Mia. At nang ihatid ako ni Lucas palabas para kumuha ng hangin, hindi ko alam kung bakit o kung paano nangyari. Basta, naglapat na lang ang mga labi naming dalawa. Hindi accidental. Hindi yun dahil sa alak, alam ko. Sinadya iyon. Pero hindi ko alam kung sino ang naunang kumilos. Basta ang alam ko lang ay bumigay din ako. Doon ako nagdesisyon, Mama Mia. Lalo pa nung natikman ko ang halik ni Lucas. Ibang-iba kesa sa halik ni Joel. Ang halik ni Joel, malumanay, nakakaboard. Ang halik ni Lucas, mainit, malalim. Yung kahit ilang beses pa ninyong pagsaluhan ang halik na yon, ay hinding-hindi ka magsasawa. Bagkus ay mas lalong maghahanap ka pa ng mas mainit pa sa halik na yon. At hindi naman po ako binibigo ni Lucas. Kapag naramdaman niyang naghahanap ang mga labi ko, ay pinagbibigyan naman niya ito.
At dahil sa matinding halik na yon, isang desisyon ang nabuo sa utak ko. Doon ko tuluyang nilagay sa hukay ang matagal ko ng relasyon kay Joel. Kinabukasan, Mama Mia, kinausap ko si Joel. Prinangka ko siya na gusto ko nang maghiwalay kaming dalawa. Love, magkikipaghiwalay ka sa akin? Bakit? May nagawa ba akong masama? Meron ba akong nasabing hindi mo nagustuhan? Tanong niya na nung mga panahon na yon ay umiiyak na. Hindi. Wala kang ginagawang masama, Joel. Wala ka ring sinabing masama. Kung ganun, bakit? Bakit ka nakikipaghiwalay sa akin? Hindi ko alam. Basta ang alam ko, hindi na kita mahal. At ayokong maging unfair sa iyo, Joel. Hindi na ikaw ang laman ng puso ko. Sabi ko sa kanya, sabay iwas ng tingin. Hindi dahil nagsisinungaling ako, kundi dahil hindi ko kayang makita ang sakit sa kanyang mga mata. Yes, Mama Mia, hindi ko na po mahal si Joel. Mahal ko na po si Lucas, pero hindi naman po ako heartless para kayanin na makita ang sakit sa mga mata ni Joel. Hindi ba mas okay nga yun na nakipaghiwalay ako sa kanya kesa naman pinagsabay ko silang dalawa? Yun na lang ang konsuelo ko sa sarili ko. At least, hindi ko siya niloloko. O hindi nga ba? Ewan ko. Basta ang importante sa akin noon, Mama Mia, ay malaya na ako. Malaya na akong makisama sa lalaking gusto ko. Hindi ko kayang sabihin kay Joel na kaya ako nawawalan ng pagmamahal sa kanya dahil may iba nang umaagaw sa pagmamahal na yon. Sadya kong hindi sabihin sa kanya na may iba na ako. Pero alam kong ramdam yun ni Joel. At doon nawala ang taong nagmahal sa akin ng totoo. Kasi kahit ilang pakiusap pa ni Joel sa akin, ay hindi talaga ako pumayag na hindi kami maghiwalay dalawa. Ang hindi ko in-expect, Mama Mia, na after kong iwan si Joel, ay hindi pa rin pala magiging masaya ang buhay ko. Mas magiging malala pala ang kapalit nito. Akala ko nung una ay nahanap ko na ang Prince Charming ko. Akala ko nung una ay tama na ang mga ginawa ko. Hindi ko in-expect na meron palang plot twist sa kwentong ito. Pagkatapos naming maghiwalay ni Joel ay sumama po ako kay Lucas. Yes, Mama Mia. Wala namang sinabing I love you, you love me, walang ganon. Ang sa amin lang dalawa ni Lucas ay nagkakaintindihan kami. Magkasabay at magkamatch ang energy namin sa halos lahat ng bagay. In short, nagbago ang buong buhay ko. Parang si Lucas na ang naging bago kong mundo. At noong una, para po akong nasa isang romantic film or romantic movie. Dinala niya ako sa mga mamahaling hotel. Binilhan ng mga branded clothes. Pinakain sa mga mamahaling restaurant. Mga klase ng restaurant na hindi ko akalain noon na mapapasok ko dahil alam kong hindi ko naman afford. Mama Mia, nung una ay naisip kong tama nga talagang desisyon kong iwan si Joel. Bukod sa gwapo, bukod sa excitement na nabibigay sa akin ni Lucas, ay naibibigay din niya sa akin ng mga material na mga pangangailangan at gusto ko na alam kong hindi kakayanin ni Joel na ibigay kahit magbanat ng buto pa siya buong umaga at gabi. At oo, Mama Mia,
Nagkaroon na rin ng mga erotic na parte ang relasyon naming dalawa ni Lucas. Oo, binibigay ko na rin sa kanya ang aking buong pagkatao. At hindi naman po ako nagsisisi. Kung kay Joel, malumanay, boring, missionary. Kay Lucas naman ay kakaiba. Sa bawat gabi o araw na may nangyayari sa aming dalawa ay meron siyang mga bagay na itinuturo sa akin. Mga bagay na akala ko noon ay imposible na kakayanin kong gawin. Pero lubos din naman na nagbibigay kasiyahan sa aking katawan. Sa bawat araw na lumilipas sa pagsasama naming dalawa ni Lucas, ay doon ko nakita na may ibang mundo pala talaga. Kaya lang Mama Mia, gaya ng sabi nila, hindi mo naman agad-agad makikilala ang tunay na kulay ng isang tao. Habang tumatagal ang pagsasama namin ni Lucas, doon ko rin unti-unting napapansin ang tunay niyang ugali. Napakasiloso niya, Mama Mia. Kontroladong-kontrolado niya ako. Ayaw na ayaw niya akong makipag-usap sa kahit na kanino. Kahit pa sa babae. Ang gusto niya, iinom lamang ako kapag nandyan siya at kasama ko siyang umiinom. At kapag nakakainom siya, Mama Mia, nag-iiba siya. Lalong-lalo na pagdating sa kama. Kapag lasing siya at may nangyayari sa amin, sadista siya. Nananakit siya. Nakakakuha siya ng excitement at thrill. Kapag nakakakita siya ng pasa o sugat sa katawan ko habang ginagalaw niya ako. Nung una ay nasasaktan ako, pero habang tumatagal, hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. Kung bakit habang tumatagal na ginaganon niya ako, ay nakakahanap at nakakakita ako ng ibang satisfaction dito. At kapag may nangyayari sa amin, ay mas nagugustuhan ko na kapag nagiging sadista siya. Akala ko yun lang. Sabi ko kakayanin ko ang pagiging sadista ni Lucas. Nagugustuhan ko na rin naman eh. Pero Mama Mia, isang gabi, may nakita akong message sa cellphone niya. Isang babaeng foreigner din. Who's this? Galit kong tanong sa kanya. That's my friend, Alice. Your friend? Why is she sending you nude pictures? Tinawag ko siyang liar. At doon galit na galit siya sa akin. Sinampal niya ako, Mama Mia. Mabigat ang kamay niya. Masakit na dumapo ito sa pisngi ko. Mama Mia, natigagal ako nung sampalin niya ako. Malaking tao po si Lucas. Ako naman ay isang natural na pitit Pilipina. Ewan ko, pero nung unang beses niya akong nasampal ay rumihestro sa utak ko ang mukha ni Joel. Kahit kailan, nung nag-aaway kami dati ni Joel, ni minsan hindi niya ako pinagbuhatan ng kamay. Ni hindi nga niya ako minumura. Hindi nga niya ako sinisigawan. Ang ginagawa niya kapag nag-aaway kami dati ay umaalis lang siya, nagpapalamig ng ulo. At kapag bumalik na siya at nagpakita ulit sa akin, ay sinusuyunan niya ako kahit minsan ako naman talagang may kasalanan. Bakit ko itinapon ang taong yon at pinalitan ko ng taong ito? Doon ko napagtanto na hindi pala talaga perpekto ang bawat tao. Oo, may mga bagay, maraming bagay na meron si Lucas na wala si Joel. Pero meron din namang katangian si Joel na kailanman ay hindi yata magiging katangian ni Lucas. Pagkatapos niya akong sampalin,
Hindi ko agad na process ang nangyari. Para akong nanigas. Parang nadurog ang puso ko. Hindi ko maintindihan kung paano sa loob ng ilang segundo ay napalitan ng galit ang lalaki na akala ko noon ay perfect para sa akin. You made me angry. Don't shout at me like that, okay? Sabi niya. Pagkatapos noon ay malamig ang mga mata niyang tumingin sa akin. Natigilan ako. Tumulo ang luha sa mga mata ko. Pero hindi ako nakasigaw. Hindi ko alam kung dahil ba sa shock o dahil ba naisip ko na ito yata ang karma ko sa ginawa ko kay Joel. Para akong bata na hindi makagalaw noon. Go, wash your face. Dagdag niya. Hindi man lang siya nagsorry sa akin sa pagkakasampal niya sa mukha ko. Tinignan ko siya. What? What are you looking at? Pagkatapos nun dahil natakot-takot may nakita na naman akong galit sa mata niya ay tumango lang ako na parang robot. Narinig ko na lang ang sarili kong humihikbi habang nagmumumog sa banyo. At habang pinagmamasdan ko ang mukha ko sa salamin, ay nakita ko ang pamumula ng pisngi ko. Sobrang pula. Sobrang hapdi. Sa loob-loob ko, Mama Mia, ay tila may bumubulong. Jam, mali ito. Pero huli na eh. Pinili ko na siya. At nakakahiyamang aminin, natakot ako, Mama Mia. Natakot ako sa idea na baka wala na akong babalikan kung aalis ako sa piling ni Lucas. Inisip ko na lang na baka nagulat lang si Lucas. Baka na-trigger ko lang siya. Akala ko one-time incident lang yun, pero hindi pala. Lumipas ang 2 linggo at naging mas clingy si Lucas. Ayaw niya akong lumalabas ng ako lang. Kinukuha niya ang phone ko minsan. Tinitignan at binabasa ang mga messages ko. Hinahatid at sinusundo niya rin ako sa trabaho at nagagalit siya kapag may nakita siyang may nakakasabay ako kahit babae pa ito. At kapag may nakita siya sa cellphone ko o sa personal na hindi niya nagugustuhan, nagiging mainit agad ang ulo niya. Isang gabi, Mama Mia, habang nasa condo niya kami, may nag-message sa akin, si Trish. Yung friend ko, yung isa sa mga dahilan kung bakit nakilala ko si Lucas. Friendly lang naman ang chat niya. Pero nung makita iyon ni Lucas ay naggalit siya kaagad. Why are you texting other people at night? Tanong niya. She's just my friend. She's a girl. Sagot ko. I said no friends. You have me. You don't need them. Napikon ako, Mama Mia, kaya hindi ko napigilang sumagot. You are not the boss of me. You don't get to make decisions for me. Hindi ko pa natapos ang sasabihin ko. Naglanding ulit ang malaki niyang palad sa pisngi ko. Isang sampal ulit. Mas malakas this time. Mas masakit. Tumaas ang tenga ko na para bang umuugong. Don't talk back to me when I'm talking, okay? Sabi niya. Seryoso ang mga mata. Hindi ako makapaniwala. Hindi na ito yung lalaking nakausap ko noon sa bar. Hindi na ito yung lalaking nagpakita sa akin ng pag-aalaga at respeto. Parang naging ibang tao na si Lucas sa harap ko. Umiyak ako ng umiyak. Natulog ako noon na nakatalikod sa kanya. Kinabukasan, nagpa-cute siya sa akin. Nag-sorry, nagbigay ng flowers, umorder ng food na mahal at pinangakuan niya akong hindi na mauulit yon. Nabigla lang daw talaga siya. At ayaw niya raw na
Sabihin ko sa kanyang wala siyang pakialam sa akin. At ako naman, si gaga, si tanga, naniniwala sa happily ever after at sa fairy tale. Naniwala ako sa mga sinabi niya. Hindi dahil tanga ako, pero dahil gusto ko nang panindigan ang desisyong pinili ko. Ayokong aminin sa sarili ko na mali ang pang-iiwan ko kay Joel para kay Lucas. At oo, Mama Mia, isa na rin doon dahil may kiliti pa ring hatid sa akin ang presensya ni Lucas, lalo na sa kama. Magaling siyang magpakilig, magaling siyang magpaligaya ng katawan. Magaling siya sa kama. Yun ang buong katotohanan. Wala sa kalingkingan niya si Joel pagdating sa kama. At yung sensual connection namin na yun ang humihila sa akin pabalik. Hindi ako proud, Mama Mia, na sabihin yun sa'yo, pero yun ang totoo. Habang mas tumatagal kami, mas nakikita ko ang ugali niya. Lumalabas siya tuwing weekend. Hindi niya sinasabi sa akin kung saan siya nagpupunta. Minsan sinasama niya ako, pero kadalasan ay hindi. Minsan, Mama Mia, kapag wala siya sa tabi ko sa weekend, hindi niya sinasagot ang mga tawag ko buong gabi. At kapag tinatanong ko kung bakit, "Will you stop nagging me? I'm busy, okay? You don't need to know everything about me." Sabi niya. Bakit ang unfair niya? Sa akin, dapat updated siya sa bawat galaw pati paghinga ko 24/7. Isang gabi, Mama Mia, umuwi siya sa kondo ng lasing. And yes, by this time, gaya ng sinabi ko sa inyo na sumama ako sa kanya, ay magka-live-in na kaming dalawa ni Lucas. Bumagsak siya agad sa kama. At habang tinatanggal ko ang sapatos niya, ay may napansin ako sa kanyang kwelyo. Lipstick. Pulang-pulang lipstick. Nanlamig ako. Hindi ko alam kung magagalit ba ako o maiiyak. Kinontrol ko ang sarili ko na wag siyang sumbatan dahil alam kong lasing siya. At kilala ko si Lucas. Kapag lasing siya, mas nagiging sadista siya. Wala pa naman ako sa mood nung gabing yon. Pero kinaumagahan, hindi ko na talaga napigilan ng sarili ko. "Who were you with last night?" Tanong ko. Hindi siya nagsalita. Nagpatuloy lang siya sa kanyang pagkakape. "Lucas, are you listening to me? Why is there a lipstick in your clothes?" Bigla siyang tumingin sa akin. Matalim ang mga mata niya. "Stop accusing me. Lucas, I saw." Pak! Pangatlong beses. Pangatlong beses niya akong pinagbuhatan ng kamay. Pero mas mabigat. Mas parang pinukpok ang pisngi ko. Tumingin siya sa akin na para bang ako pang may kasalanan. "Shut up! Don't talk about last night." At doon, unti-unting namamatay ang respeto ko, hindi lang para kay Lucas, kundi maging sa sarili ko. Mama Mia, umuwi ako ng bahay namin 1 linggo matapos yon. Punong-puno ng makeup, concealer at foundation ang mukha ko. Ayoko kasing mahalata ni na mama at papa na may mga pasa ako sa mukha. "Anak, bakit parang pumapayat ka yata? May problema ka ba?" Tanong ni mama habang nagluluto. "Wala naman, ma. Stress lang ako sa work." Pagsisinungaling ko. Pero sa loob ko, umiiyak na ako. Kumain ako pero halos walang lasa ang lahat ng pagkain para sa akin. Para bang unti-unting sinolo ako ni Lucas sa mundo, Mama Mia. Na para bang ayaw niya akong maging masaya.
Isang araw napansin kong naiwan ni Lucas yung laptop niya na nakabukas. Hindi ko dapat tinitignan yon dahil sabi nga niya, private property yon. Pero ewan ko, hindi ko mapigilan na tila ba may bumubulong-bulong sa aking isipan. At doon ko nakita ang hindi ko inaasahan. May mga email siya sa iba't ibang babae. May Pinay, may Thai, may Vietnamese. Halos pare-pareho ang tono. Come to my condo tonight. Don't tell anyone. You're beautiful. I miss your body. At may isang message na bumasag sa ginagawa kong ilusyon. I don't want to commit, okay? I only want to have fun. Para akong sinuntok sa sikmura. Para akong nahulog sa bangin. Yun din ba ang tingin ni Lucas sa akin? Ayaw niya ng commitment? Ang gusto niya lang ay fun? Kaya ba niya hindi sinasabi sa akin ang mga ganap niya sa buhay? Kaya ba hindi niya ako sinasali sa mga plano niya kahit weekend? Dahil para sa kanya, fun lang ako? Ako, iniwan ko ang lalaking nagmahal sa akin para sa kanya. Sinira ko ang mahaba naming relasyon ni Joel para dito? Para saan? Para sa isang lalaking hindi pala marunong magmahal? Pag-uwi niya, hindi ako nagsasalita. Tahimik lang ako sa sofa dahil una ayoko nang masaktan pa. Ayoko nang mabugbog pa o masampal pa. Pero napansin niya ang pananahimik ko. Pati pala yun issue sa kanya. Why are you so quiet? Tanong niya. Nothing, sagot ko. Look at me, Jam. Sabi niya sa mas mababa at mas malamig na boses. Pero natatakot akong tumingin sa kanya. Kinakabahan ako na baka makahalata siya na may alam ako sa pinagagagawa niya. Jam, I said look at me. Pagharap ko ay nagulat siya sa itsura ko. Hindi dahil umiiyak ako, kundi dahil namumugto ang mata ko sa kakapigil ng mga luha ko. What's wrong? Hindi ko siya sinagot. Pero dahil doon ay nainis siya at nakahalata siya. Lumapit siya sa akin. Hinila niya ang braso ko. What did you do? Or should I say, what did you see? Nanginig ako. Hindi ako makasagot, Mama Mia. Hinawakan niya ang baba ko ng madiin. Masakit. Answer me. At doon ako nagsisinungaling para hindi nahahaba ang gulo. You told me you don't know how to commit. You don't know how to take a relationship seriously. But I saw your email. Natahimik siya. Tapos biglang natawa. Hindi yung mabait na tawa, kundi yung tawang nakakatakot. You really think you can check my stuff without my permission? At dun nag-iba ang itsura niya. Sa gwapo niya, Mama Mia, ang tingin ko sa kanya noon ay parang hindi na siya tao. Hinatak niya ako papasok ng kwarto. Sinara ang pinto at dun niya ako hinarap. Galit na galit siya. Hindi ko makakalimutan ang gabing iyon. Ang gabing akala ko matatapos na po ang buhay ko. Nang hilahin ako ni Lucas papunta sa kwarto ay para akong nauubusan ng hangin. Hindi siya sumisigaw pero ang bawat galaw niya ay mabigat. Parang wala siyang pakialam kung masaktan man niya ako. Pagkasara niya ng pinto ay bigla siyang huminto sa harap ko. You want to check my things? You think you can do that? Sabi niya. Mababa at malamig ang kaniyang boses. Hindi ako makatingin. Nanginginig ang tuhod ko. Ramdam ko ang kirot ng braso ko kung saan niya ako hinila kanina. Lucas, I'm so sorry.
I'm just worried. Sagot ko ng mahina. Pero hindi siya nakinig. Bigla niya akong itinulak sa kama. Hindi pa malakas na parang nananakit pero sapat para ma-out of balance ako. Napaupo ako. Sobrang kaba ang nararamdaman ko noon. Nakatayo siya sa harap ko, naka-cross arms. Tinitigan ako na parang hindi niya ako kilala. You don't have any right here. Okay? You are mine, Jam. When you live here, you have to follow my rules. Sabi niya. At yun ang unang beses na narinig ko siyang magsabing mine. Pero hindi naman sweet. Hindi malambing. Kundi parang pag-aari niya ako. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang mukha ko. Pero hindi malumanay. Para siyang nag-e-inspeksyon ng gamit. If you want to stay here, don't check my phone, don't check my laptop, don't ask where I go, and don't accuse me. Do you understand? Hindi ako makapagsalita. Parang may bumara sa lalamunan ko. Inulit niya ang huling mga kataga sa mas mabigat na tono. Do you understand? Tumango ako na nanginginig. At nung tumango ako ay bigla siyang yumuko at hinalikan ako. Hindi sweet na halik. Hindi romantic. Hindi mabagal kundi halik na punong-puno ng kontrol. Halik na parang gusto niyang ipaalala sa akin na hawak niya ako sa leeg. At oo, may nangyari sa amin nung gabing yon. Hindi ko sasabihin gusto ko. Hindi ko rin naman sasabihin hindi ko ginusto. Pero ang sigurado ako, Mama Mia, hindi mutual ang nararamdaman naming dalawa. Dahil para sa kanya ay hindi yun pagmamahal. Isa yung paghalay ng emosyon ko. Isa yung paglapastangan ng boundaries ko at ginagamit niya ang katawan ko para patunayan niya sa akin ang kapangyarihan niya. Pagkatapos nun ay nahiga ako, tahimik na nakatingin sa kisame. Hindi siya nag-sorry. Hindi niya ako niyakap. Natulog siyang nakatalikod sa akin at ako, gising buong gabi. Halos hindi makahinga sa takot at pagkapahiya sa sarili ko. Hindi doon huminto si Lucas. Araw-araw, iba't ibang problema. Kontrol, pagdududa, pagsigaw, pananakit, silent treatment. At minsan pag nag-aaway kami, laging may kasamang sampal. Hindi naman araw-araw pero sapat para mabuo ang trauma ko sa sarili ko. At ang pinakamasakit, Mama Mia, ay yung emotional abuse at verbal abuse niya sa akin. You're lucky I picked you. Without me, you are nothing. You are boring. That's why I talk to other girls. You know what? Joel was too kind. You wanted someone exciting, right? Here I am. You want me, right? Sa tuwing sinasabi niya yun sa akin ay parang sinasaksak ang puso ko. At ang masakit, sa trabaho hindi ako makapag-focus. Lagi akong pagod, lagi akong takot na may masasabi akong mali at makarating sa kanya. Lagi akong nagtatago ng mga pasa sa braso at bewang ko. Kapag nag-iisa ako sa banyo ng office, doon ako umiiyak. Pero paglabas ko, ngumingiti ako para hindi mahalata ng ibang tao. Ang totoo, Mama Mia, gusto ko nang umalis sa relasyon naming dalawa ni Lucas pero hindi ko alam kung papaano. Isang araw, habang nasa trabaho si Lucas ay nagmadali akong mag-empake. Hindi naman marami, konting damit lang, underwear, toothbrush at wallet. Habang naglalagay ako ng gamit ay nanginginig ang kamay ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa guilt o sa takot na baka mahuli niya ako. Paglabas ko ng kondo niya ay para akong nakahinga. Para akong pinakawalan mula sa hawla. Sumakay ako ng taxi, dumiretso sa terminal. Gusto ko lang makauwi sa bahay namin, sa mga magulang ko. Gusto ko lang makabalik sa mundong walang pasakit kahit payak yun at walang mga mamahaling gamit at pagkain. Pero habang nasa taxi ako, tumawag si Lucas. 5 missed calls.
Naging 6, 7. Pinatay ko ang phone ko pero nagbabibrate pa rin. Mga message notifications. Pag-uwi ko sa bahay ay niyakap ko agad si mama. O anak, bakit biglaan kang napauwi? At bakit umiiyak ka? At doon ako tuluyang humagulgol. Parang basag na baso. Parang matagal na akong sabog at ngayon lang ako nagkalakas loob na umamin. Pero hindi ko naikwento ang lahat kay mama. Hindi ko masabi. Hindi ko kayang aminin sa kanila na sinasaktan ako. Dahil ang totoo, Mama Mia, nahihiya ako. Nahihiya ako dahil alam nilang ako ang nakipaghiwalay kay Joel. At natakot din ako na baka sisihin nila ako. Nagpahinga ako sa kwarto. Nakatulog na lang ako sa kakaiyak. Kinabukasan, habang kumakain kami ay biglang may kumatok sa pinto. Mahina lang ang katok na yun pero sunod-sunod. Tok, tok, tok. Si Papa ang nagbukas. At nang marinig ko ang boses na malamig at pamilyar, ay nanlamig ang buong katawan ko, Mama Mia. Parang gusto kong pumasok sa ilalim ng lupa at doon na lang magtago. Good morning, sir. I'm looking for Jam. Si Lucas. Nasa pintuan ng bahay namin. Nakasuot ng polo. Mabango. Nakangiti. Kung titignan mo at wala kang kaalam-alam tungkol sa kanyang tunay na pagkatao, ay iisipin mong mabuting tao siya. Profesyonal. Kagalang-galang. At magaling din gumalang ng iba. Pero kung katulad ko ay naranasan mo rin kung papaano ang saktan at babuyin niya, ay alam mong sa likod ng maganda niyang itsura at postura ay nagtatago ang isang demonyo. Yung ngiti niya na parang nakakaakit sa iba, sa akin ay nakakatakot na yon. Alam kong ang ngiting iyon ay hindi galing sa kaniyang puso. Galing sa pagmamanipula. Tumayo si Mama agad. Ikaw ba yung boyfriend niya? Are you the boyfriend of my daughter? Bakit ka nandito? Ngumiti siya na parang mabait. Si Lucas po, Mama Mia, ay nakakaintindi ng konting Tagalog. Ang mga magulang ko naman ay hindi magaling mag-English. We had a misunderstanding, but I'm here to talk to her. Pero nang tumingin siya sa loob at nakita niya akong nakasilip, ay nag-iba ang mga mata niya. Seryoso, na para bang nanlilisik. Para bang nagwa-warning. Oh Jam, there you are. Come here. Hindi ako kumikilos. Para akong naging statwa. Jam, now. Sabi niya sa mas mababang boses. Tiningnan ako ni Papa. Anak, ayaw mo ba siyang kausapin? Umiling ako. Pero bago pa makapagsalita si Papa ay biglang tumabi si Mama sa akin at hinawakan ang balikat ko. Ayaw kang kausap ng anak ko? Pwede ka nang umuwi. At nun nag-iba ang mukha ni Lucas. Nabura ang kaninang peke niyang ngiti. Napuno ng inis ang kaniyang mukha at mata. Jam, we need to talk outside. Hindi ako lumapit. Hindi ako sumunod dahil natatakot ako sa kanya. At sa unang pagkakataon, Mama Mia, kahit takot ako sa kanya, ay parang may lakas ng loob akong harapin siya kasi nasa tabi ko ang mga magulang ko. Lumapit si Papa sa may pinto. Kahit di hamak na mas matangkad si Lucas, ay matikas ang tindig ng Papa ko. Hindi ko alam kung naiintindihan mo akong foreigner ka, pero umalis ka na. Hindi ka welcome dito sa bahay. Nakikita akong takot ang anak ko sa'yo. Fine. Sabi ni Lucas matapos siyang hindi makakibo ng ilang segundo.
Ngumiti siya ulit sa akin. Pero ang ngiting yun ay hindi abot sa kaniyang mga mata. But Jam, you will talk to me. Whether today, tomorrow, or another day, you will talk to me. At umalis siyang hindi lumilingon. Pero bago pa siya makapasok sa kotse niya ay tumingin siya sa akin. Diretso na para bang nagbabanta, Mama Mia. Pagalis ni Lucas ay hindi ako mapakali. Kahit nakasama ko sina Mama at Papa, pakiramdam ko ay may nakatingin sa akin sa bawat sulok ng bahay namin. Hindi ako makakain ng maayos, hindi rin makatulog ng maayos. Kinagabihan habang nakahiga ako ay hindi ko mapigilang paulit-ulit isipin ang sinabi niya. You will talk to me. Para bang sinabi niyang hindi pa tapos ang bangungot ko. Kinabukasan habang nag-aalmusal kami ay tumunog ang cellphone ko. Hindi ko inopen kaagad. Pero nang makita ni Mama ang pag-iba ng ekspresyon ko ay inabot niya ang cellphone ko. Sino na naman yan? Tanong niya. Umilaw ang screen ng cellphone. Si Lucas. 15 messages and 4 missed calls. Nanginginig ang dibdib ko. Hindi ko alam kung babasahin ko ba o buburahin ang mga mensahe niya pero pinilit kong tignan. Where are you? We need to talk. You can't just ignore me. I'm going to your house again if you don't answer. I miss you. Why are you being like this, Jam? Jam, answer me. At ang pinakahuli, Mama Mia. You belong to me, Jam. Remember that. Nalaglag ang phone ko sa mesa. Humigpit ang hawak ni Mama sa braso ko. Anak, kahit hindi ko naiintindihan ang mga nakasulat dyan, ayoko nang bumalik ka pa sa taong yan. Hindi ako mapasagot. Napahawak lang ako sa mukha ko habang papuno ng papuno ang luha sa mga mata ko. Sa gitna ng nervyos ko ay biglang may tumawag sa messenger ko. Hindi si Lucas. Si Joel. Yung pangalang pinilit kong kalimutan, yung pangalang sinaktan ko. Yung lalaking noon ay mahal ako ng sobra. Umiwas ako sa screen pero tumawag siya ulit. Pangatlo, pang-apat. Kaya naman sinagot ko na rin. Pag-open ko ay lumabas ang mukha niyang payat pero mabait pa rin ang mga mata. At kahit ilang buwan na kaming hindi nagkikita, hindi pa rin nagbabago ang tono ng pakikipag-usap niya sa akin. Jam, okay ka lang? Napahikbi ako. Hindi ko kinayang magsinungaling sa kanya. Hindi ako okay, Joel. Sagot ko at umiyak kaagad. Nag-iba ang mukha niya. Nakita ko ang pag-aalala, pagkagulat at sakit. Anong ginagawa niya sa'yo? Umiling ako kahit alam kong obvious naman ang lahat. Nag-away lang kami. Pero alam kong hindi ako convincing. Alam kong kilala ako ni Joel. Kilala niya ang boses ko kapag takot ako, kapag napipilitan ako, kapag nagsisinungaling ako, at kapag nasasaktan ako. Jam, sabihin mo nga sa akin, sinaktan ka ba niya? Humigpit ang lalamunan ko. Hindi ako makasagot pero sapat na yata ang katahimikan ko para kay Joel. Pinikit niya ang mga mata niya ng mahigpit na parang tinitiis ang sakit. Jam, umuwi ka na lang sa piling ko. Umuwi ka na lang sa akin. Hindi ka naman masasaktan at siguradong ligtas ka. Ramdam ko ang bigat ng boses niya. Ramdam ko yung sincerity na matagal ko nang tinalikuran. Pero bago pa ako makasagot ay may kumatok ulit sa pintuan. Malakas, puwersado. Nagkatinginan kami ni Mama. Si Papa ay tumayo agad. Sino yan? Walang sumagot mula sa labas. Pero may narinig kaming papisil ng door handle na para bang sinusubukang pihitin ito. Katok ulit, mas malakas. Kinabahan ako ng sobra. Nanlamig ang lahat ng laman ko. Si Joel ay nasa kabilang linya pa. Jam, si Lucas ba yan? Tanong ni Joel.
Hindi ako makapagsalita. Sunod-sunod pa rin ang katok. Mabilis at mabigat. At dun ako sigurado. Si Lucas nga ang nasa kabilang bahagi ng pinto. Si Papa ang nagbukas ng pinto. Proud at matapang ang kanyang itsura pero ramdam kong may kaba rin siya. Kaming dalawa ni Mama ay nasa likod niya lang. At nang bumukas ang pinto ay nandun si Lucas. Hindi nakangiti. Wala na yung mapagpanggap niyang maamong muka. Pulang-pula ang mata niya at halatang nakainom. Basa ang buhok niya na parang naligo ng minadali. Tumingin siya agad sa akin sa likod ni Papa. Jam, come with me. Diretsahan. Parang utos. Tumayo si Papa. Hindi gumagalaw. Hindi ka pwedeng pumasok dito. Matigas na sabi ng ama ko. Pero si Lucas, hindi man lang niya nilingon si Papa. Diretso pa rin ang mga mata niya sa akin. Jam, come here now. Hindi ako gumalaw. Parang nanigas hindi lang ang katawan ko kundi maging kaluluwa ko. Ayaw ka nga niyang kausapin, umalis ka na. Sabi ulit ni Papa sa mas malakas na boses. Doon lang tumingin si Lucas kay Papa at bigla niyang sinabing, "This is not your business." At doon nag-init si Papa. Anak ko yan. Trabaho kong protektahan siya. Pero mas lalo pang tumigas ang mukha ni Lucas, Mama Mia. She's not a child anymore. She's my girlfriend. She stays with me. Sumagot ako kahit nanginginig ang boses ko. I'm not your girlfriend anymore, Lucas. And I will not come back to you. Pagkasabi ko noon ay bigla siyang humakbang papasok pero hinarangan siya ni Papa. Huwag kang babalandra dito. Hindi mo to lugar. Bahay namin to. Sigaw ni Papa. Nagalit si Lucas. Nakita ako ang panginginig ng panga niya. At sa isang iglap hinampas niya ang balikat ni Papa para itulak. Sumigaw si Mama. Napaiyak ako. Lumapit ako kay Papa para pigilan sila pero bago pa lumala ay may sumulpot na boses sa likod ng phone ko. Lucas! Sigaw ni Joel mula sa kabilang linya. Napatingin si Lucas at nagulat. Hindi niya ini-expect na maririnig ang pangalan na yon. Touch them again and I swear. Si Joel sa nanginginig niyang boses. Tumingin si Lucas sa akin. Galit na nanghahamon. You called him? You still talk to him? Are you serious, Jam? Pero hindi ako sumagot. Nagtago lang ako sa likod ni Papa. At doon dahan-dahan niyang binaba ang kamay niya. Nagbago ang ekspresyon niya. Naging cold, naging mapanganib. Isang sulyap sa akin. This is not yet over, Jamila. At tuloy-tuloy siyang umalis. Hindi lumingon. Naglakad siya pero hindi mabilis. Nakita ko, Mama Mia. Nakita ko ang kaniyang mga hakbang na mabigat na para bang nagbabanta sa akin. Mama Mia, kinabukasan, natakot na ako. Umalis ang Papa ko. Ang sabi niya, may pupuntahan lang daw siya. Ang sabi niya, meron lang daw siyang aasikasuhin. Sabi na noon ng Papa ko na aalis na raw kami at uuwi na kami sa probinsya ni Mama sa Cebu. Para raw makaiwas na ako ng tuluyan kay Lucas. Kaya yun daw ang aasikasuhin niya. Pero wala pang isang oras mula nung umalis si Papa, ay dumating si Lucas. Takot na takot kaming dalawa ni Mama. Sa pilitan niya akong hinihila palabas. Ang Mama ko, dahil sa kakapigil, ay naitulak pa niya at nabuwal pa ito sa semento. Galit na galit ako kay Lucas nung nakita kong nasaktan ng nanay ko. Hinahampas-hampas ko siya, Mama Mia, sa sobrang inis ko pero nagalit siya lalo sa akin.
Pagkatapos noon ay sinampal niya ako ng ubod lakas. Parang humiwalay po ang kaluluwa ko sa katawan ko nung maramdaman ko ang lakas ng pagkakasampal niya. Galit na galit siya sa akin. Hinihila niya ako noon pero pinipilit kong lumaban. Bago pa kami tuluyang makalabas sa pintuan ay dumating si Papa. Kasama si Joel at kasama din ng dalawang mga pulis. Gulat na gulat si Lucas. "She's my girlfriend. I'm just taking her home," sabi niya. "Yes, sir, but you don't have to force her if she doesn't want to come with you," sabi nung mga pulis. Mama Mia, laking pasasalamat ko nung dumating si Papa at si Joel. Agad kaming nagsampa ng kaso sa pulisya. Doon namin nalaman, expired na pala ang pananatili ni Lucas dito sa bansa. At dahil doon ay sa pilitan po siyang na-deport. Galit na galit siya sa akin. Nag-send pa siya ng mensahe sa akin ng pagbabanta na sinira ko raw ang buhay niya. Sabi niya, babalikan daw niya ako. Makalipas ang 2 buwan matapos nang ma-deport si Lucas, si Joel naman ay laging nagpaparamdam sa akin. Pero nahihiya na ako sa kanya, Mama Mia. Dahil hindi na po talaga ako malinis. Nagsinungaling ako, niloko ko siya. Kaya naman, Mama Mia, hindi ako nagpaalam kay Lucas. Hindi ako nagpaalam kay Joel. Sa mga magulang ko ako nagpaalam at nakiusap na wag sabihin kay Joel ang desisyon ko. Nagdesisyon akong sumunod sa mga kaibigan ko sa Singapore. May isang call center doon na hinahanapan nila ako ng trabaho. Mama Mia, isang araw bago ako umalis ay nakipagkita ako kay Joel. Nakipag-usap ako sa kanya. Sabi ko, hinahangad ko ang kaligayahan niya. Sabi ko, hindi ko na maibabalik ang dati at hindi na ako karapat-dapat sa kanya. Nag-insist si Joel na magsimula kami ulit, pero nahiya na talaga ako. Pagkatapos ng pag-uusap namin kinabukasan ay flight ko na. Pagkatapos noon ay blinak ko si Joel sa lahat ng social media accounts ko. Pati mga magulang ko sinabihan kong huwag balitaan si Joel tungkol sa akin. 3 taon na akong nasa Singapore. Umuuwi naman ako minsan pero walang ibang nakakaalam kundi ang aking mga magulang. Hanggang sa nabalitaan ko, Mama Mia, na may girlfriend na si Joel. At ngayon ay ikakasal na po siya. Opo. Kaya po ako nagdesisyon na magsulat dito sa inyong programa ay para po iparating sa inyo itong kwento ko. Naisipan kong mag-share dahil alam kong ikakasal na si Joel anumang oras ngayon habang sinusulat ko ito. At alam kong kapag ini-ere mo na ito, Mama Mia, ay tapos na at kasal na siya sa iba. Oo, mahal ko si Joel. Mahal ko pa rin siya. Pero pinalaya ko siya dahil alam kong hindi ako karapat-dapat sa kanya. Maraming salamat po, Mama Mia. Pati na rin sa lahat ng mga tagapakinig ninyo. Ang gusto ko lang iwang leksyon dito sa kwento ko. Sana i-appreciate nyo ang mga taong laging nandyan at minamahal kayo ng walang kapalit bago pa mahuli ang lahat. Hanggang dito na lamang po. Lubos na gumagalang. Jam. Ganun talaga, may mga pagkakataon talaga na nagkakamali tayo sa pagpili, nagkakamali tayo sa buhay. Pero, kahit na ganun, kahit nagkamali tayo,
may mga ano din naman, may mga chances din naman na binibigay sa atin. Kasi kahit hindi natin hilingin, may mga bagay talaga na para sa atin. And I know na darating din yung mga bagay at mga maliligayang sandali para sa iyo Jam. I hope makamove on ka na. I hope ma-process mo na yung trauma na binigay mo sa sarili mo at lalo yung binigay ni Lucas sa'yo. I hope you learned your lesson and I hope na sa mga susunod na taon, oras mo naman para lumigaya. Thank you very much sa pag-share mo ng iyong napakagandang kwento dito sa ating programa. Sa lahat ng mga nanonood, nakikinig ngayon, please do like and share this video. Maawa kayo. At syempre, pa-subscribe na rin dito sa channel natin. Pa-click na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing meron po tayong upload o kwentong inilalabas. Nako, bago tayo magpaalam, hello muna ako sa ating mga suki. As promised, yung ating mga members ay nauuna talaga nating batiin bilang pasasalamat sa pagpapamember nila. Kay ako, kay Benson Boyser, kay Smackdax, kay Colleen Bueno, Dayan Martinez, Evelyn Kawit, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gimaras Girl, Easy Gale, Mila Raduban at Freaky. Thank you very much sa inyong panonood at pakikinig lagi. At syempre, hello din ako sa ating suki na mga tagapakinig, subscriber at syempre viewers na hindi nagsiskip ng ads. Thank you very much. Hi ako kay Alcura Ukit, kay Fredeline de la Cruz, Maria Teresa Opalek, maraming salamat. Mary Rose Balanlay, hi din kay Marvy Montesilio, thank you. Hello din ako kay Dens Limbo, maraming salamat. Ruby Ramos, Sara Pagabangan, thank you very much. Zeya, hello rin kay Arlene Tan, Robert Gabagat, JC Lu De La Torre Arroyo, maraming thank you. At sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin. Kung hindi pa po nababasa o hindi na po nababasa ang inyong mga pangalan, abangan nyo po sa mga susunod nating kwento, baka pangalan nyo naman ang ating mababanggit dito. Kung may sarili po kayong storya ng buhay na nais nyo pong i-share dito sa ating program, o kung may gusto kayong sabihin kay Mama Mia for anything at all, you can email me at mamamiacdo0317@gmail.com. Thank you so much! Mwah, mwah, mwah. I love you all. Ingat! Bye-bye!